Iba't iba man ang paraan ng paggunita sa Araw ng Kalayaan, isa lang ang layunin nito. Ang imulat ang bawat Pilipino sa mahalagang kontribusyon ng ating mga bayani sa tinatamasa nating kalayaan ngayon. Makibalita tayo kay Trisha Zafra. Isinadula sa Rizal Park sa Coronadal South Cotabato ang kasaysayan ng Pilipinas at kung paano natin nakamit ang kalayaan mula sa pananakop ng mga banyaga. Bukod dyan, 114 na lobo ang pinalipad, katumbas ng bilang ng taong malaya ang Pilipinas. Nag-alay rin ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Hinikayat ng lokal na pamahalaan ang mga mamamayan na gamitin sa pagtulong sa kapwa at paggawa ng kabutihan ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. 40 watawat ng Pilipinas naman ang itinaas sa Kidapawan City Hall bilang pagbibigay-pugay sa watawat na simbolo ng ating kalayaan. Sinundan ito ng pagpapakitang gilas ng mga Boy Scout sa isang exhibition drill. Sa Zamboanga City, 5 Zamboangenyo na World War II veterans ang binigyan ng cash at plaque bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan. Nagkaroon din ng tradisyonal na wreath laying at pagbibigay-pugay sa watawat. Nag-alay din ng mga bulaklak sa monumento ni Rizal ang mga taga-Cabanatuan Nueva Ecija. Bukod sa paggunita sa Araw ng Kalayaan, makasaysayan din daw ito para sa mga taga-roon. Nakatakda kasing pirmahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang isang resolusyon para maging isang ganap na highly urbanized city ang Cabanatuan. Sa Ginubatan Albay naman, pinangunahan ng mga mag-aaral ang pag-awit ng lupang hinirang. Nag-alay din ng bulaklak ang mga taga-Albay sa monumento ni General Simeon Ola bilang pag-alala sa mga sundalong namatay sa serbisyo. Nagkaroon naman ng Civic Military Parade mula City Hall hanggang sa Heroes Hall ng San Fernando, Pampanga. Bukod sa mga tangan na watawat, ipinarada rin ang ilang float. Nag-alay rin sila ng mga bulaklak sa mga rebulto ng mga bayani. Trisha Zafra, GMA News.